Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga biyahero sa PTEX, wala raw dapat ikabahala dahil may masasakyan daw lahat kahit marami pa ring pasahero. Magpapasko na pero nawawala pa rin ang kontrobersyal na bride-to-be. Nagpahula na ang groom pero sabi ng mga otoridad, pera ang problema. Sikretong Cabral Files, anong nilalaman? May kopya raw niyan si Congressman Leandro Leviste. Habon ng kapwa niya kongresista, isa publiko na yan. Isa pang flood control contractor na si Sally Santos nagsauli ng 15 million pesos sa gobyerno. Layong Pasko, may nauusong laro na susukat sa inyong bilis mag-isip at magsalita. Pran! Bull! Pran! Cloud! Pran! Sa showbiz, premiere night ng MMFF entry na Manila's Finest, star-studded, pati mga atleta nanood. Bakit nga ba nawalang bigla ang viral na bride-to-be? Ang sabi sa hula, meron daw third party. Pero ayon sa digital forensics, problema sa pera ang posibleng dahilan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Idinaan sa hula ng pamilya ni Shera Dewan ang halos 2 linggong pagkawala ng The Missing Bride-to-be. Humingi sila ng tulong sa content creator at manguhula na si Jay Costura. Ang lumabas sa baraha ay posibleng may third party at kawalan ng closure ni Shera sa dati nitong karelasyon. Pero paalala lang ha, hula lang yan at hindi base sa ebidensya. Ito ang base sa digital forensic examination ng QCPD. Problema raw sa pera ang ugat ng pagkawala ni Shera. Kaya mas lumalaki ang tsansang isa nga siyang runaway bride. Nakita natin doon na may problem doon sa mga finances ni doon siya nagwo-worry. Siguro na burnout na nga siya. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Base sa investigasyon, lumalabas na may text message si Shera sa kanyang fiancé na si Mark RJ. Sinabi nitong gusto sana niyang mag-focus sa kanilang relasyon pero laging nahahati naman ang kanyang atensyon. Isa na rito ang mga gastusin para sa tatay niyang may sakit sa kidney. Pero giit ng ama ni Shera, hindi niya naisip na pinoproblema ito ng anak. Kung patungkol doon sa gastusin, doon sa hospital, wala pong binabayaran doon. Kasi una, senior po ako. Ang kumbaga, ang inaano lang namin doon, yung pamasahe papunta doon. Bago rin daw mawala si Shera, nagpapagaling na lamang siya. Sabi niya, pa, huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi yung gastusin, sa kasal namin, wala na, tapos na po yun pa. Di sa totoo lang po, bago po nangyari ito, itong ganito, tapos na po yung gamutan ko eh. O, kumbaga nagpapagaling na lang ako. Maging si Mark RJ, pinabulaanan ng sinasabing problema sa pera. All are settled. Kumbaga, yung nasabi po na parang issues niya with the finances, resolved na siya months before. Pero lumalabas sa forensic na nagkaroon ng tampuhan sina Mark RJ at Shera dahil hindi nga raw nakadagdag sa wedding fund si Mark RJ. Base sa nakita ng mga pulis sa detalye sa mga gadget ni Shera, nanindigan silang lumalabo raw ang kidnapping o pagkuha sa biktima. Tingin nga ng pulisya, posibleng nakikita lang din doon ni Shera ang mga balita at lumalabas na nais nga talaga muna niyang mapag-isa. Ang masaklap, magpapasko na at magbo-birthday na rin ang tatay ni Shera sa December 25. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin nawawala ang bride-to-be. Sana Sara, bumalik ka na. Kasi di ba tuwing December naman, nandito tayo, tayo, sinicelebrate natin yung birthday ko. Kaya sana nandito ko. Patuloy ang backtracking at investigasyon ng PNP. Pinaplano na rin nilang isailalim sa hiwalay na investigasyon ang cellphone ng fiancé ni Shera. Tingin nila, may ilang impormasyon doon na hindi nababanggit ng nobyo tungkol sa kanyang kasintahan. Wala pang tugon dito ang kampo ni Mark RJ. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Marami naghahabol na makauwi sa probinsya 3 araw bago ang Pasko. At live mula sa PTEX, nasa Frontline na balitang yan, Nina Ong Pauco. Nina, may masasakyan pa ba mga pasahero dyan? Bok, magandang gabi.
Ito ngayon ang sitwasyon ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero na pauwi sa kanilang mga probinsya, lalo pa 3 araw na lamang at magpapasko na. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, kanya-kanyang bitbit ng mga bagahe, pampasalubong, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Fully book ang karamihan sa mga biyaherong pa-Bicol, Central at Northern Luzon. Sa kabila nito, mahaba pa rin ang pila sa mga ticketing booth dahil maraming nag-walk-in. Siniguro naman ng pamunuan ng PTEX na may masasakyan pa rin ng bus ang mga pasahero. Nakahanda rin ang LTFRB na maglabas ng karagdagang pang special permits kung kinakailangan. Paalala naman sa mga pasahero hanggat maaari ay travel light sa biyahe. Sa mga magdadala naman ng alagang hayop, check muna sa bus company kung maaaring isama sa biyahe ang kanilang mga fur babies. Dapat din nasa cage at may diaper ang kanilang mga alaga. Iwasan na rin ang magdala ng bagay na pwedeng makaantala sa biyahe, tulad ng patalim, flammable materials o paputok. Naka-heightened alert naman ang mga pulis para sa seguridad ng bawat pasahero. Meron na rin mga nakatabay na K9 units. Bukod sa PTEX, nagdagsaan din ang pila sa mga bus terminal sa EDSA Pasay. May maayos na waiting area naman sa terminal. Bagamat may kamahalan ng pamasahe, may mga pumipila pa rin. Habang marami ang bumabiyahe pa uwi ng probinsya, nakikisabay na rin ang mga kolorum na sasakyan. Hinuli ng mga tauhan ng DOTR Special Action Intelligence Committee for Transportation and 10 kolorum na van. Bumabiyahe ang mga ito sa Laguna, Batangas at Quezon Province. Tinikitan at impound naman ang mga nahuling sasakyan. Bokeh inaasahan na mas dadagsa pa ang mga biyaherong pauwi sa kanilang mga probinsya dahil patuling araw na lang ng kanilang pasok sa trabaho bukas. Yan muna ang latest dito, Bo. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Aura kung aura ang ilan nating LGBTQ kapatid sa palibreng sakay ng MRT at LRT. Sinabayan din yan ang panawagan ng ilang grupo na ipasa na ang SOGI Equality Bill. Nasa frontline ng balita niyan si Mobile Journal Arles de los Santos. Mga beshies na on the way sa MRT at LRT dahil libreng sakay ngayong araw para sa LGBTQ community. Pero teka, meme lang yan. Heto ang True Lalo. Paparating na. Mas kabog ang paandar ng ilan sa kanila, gaya ng mga nagbihis drag queen with matching LGBTQ flag pa yan. Present din dyan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Napakahalaga nito para sa aming komunidad. This is tantamount to the government recognizing the LGBTQIA community as an official part of society. Nanawagan din ang Akbayan na ipasa na ang SOGI Equality Bill. Bukod sa kanila, loud and proud din na nag-avail ng free rides ang hairstylist na si Rocky Orejola. Araw-araw siyang nagtetrend, kaya masaya siya sa libreng sakay. Maliliit na pag na amount, pinagsama-sama mo, will amount to something. Plus, it's fun. Nakatipid ka na, it's fun pa. Nakinabang din sa libreng sakay ang trans woman na si Cyril. Kahit yearly, sana ganito yung mangyari na open sa lahat, sa LGBT at kahit sang party ng MRT, diba? Para okay. Hindi naman daw sila hiningan ng kahit anong requirement para makakuha ng libreng ticket. Lumapit lang daw sila sa staff ng istasyon para rito. Bukod naman sa LGBTQ community, nag-avail din ng libreng sakay ang mga solo parent gaya ni Elisa na galing pang Cavite. Sinabi lang din daw nila sa mga tauhan ng tren na solo parent siya. Tatagal hanggang December 25 ang libreng sakay sa MRT at LRT. Ikinatuwa naman ng grupong Babaylanes ang libreng sakay para sa pagkilala sa LGBTQ community. Kaya ang susunod daw na istasyon, SOGI Equality Bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. May kopya raw ng umunoy sikretong Cabral file si Congressman Leandro Lebiste. Ang habon ng kapwa niya kongresista, isa publiko na yan. Nasa frontline na balitang yan, Myron Enriquez.
Ilang araw matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hawak siyang mga dokumento galing kay Cabral. Laman daw nito ay proponents o mga nagtulak ng mga proyekto sa DPWH tulad ng mga kongresista at senador. Pero sabi ni Leviste, ang nakapagtataka, may mga miyembro ng gabinete at pribadong individual na nasa listahan at wala namang kinalaman sa mga proyekto ng DPWH. Giit din ng kongresista, lehitimo ang dokumentong hawak niya na nakuha niya raw dahil sa pangungulit kay Cabral at sa DPWH. Meron pa raw itong handwritten notes ni Cabral tungkol sa estado ng proyekto at sino ang nag-aproba nito. Totoo po na si Yusek Cabral ang gumagawa ng budget. Ang question lang ay sino nang bibigay sa kanya ng mga instruction. Nandito po sa listahan, meron column on handwritten notes. Napaka-comprehensive talaga ng files ni Yusek Cabral. Pati yung mga handwritten notes, ginagawa niyang soft copy. At nakalagay dito sa mga handwritten notes, puro mga SMB for evaluation, SMB recommended. At I guess we can surmise that SMB is Secretary Manny Bonoan. Pero nagmamatigas si Leviste na ilabas ang mga dokumento. Hihintayin niya raw muna ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon. I would prefer that DPWH be the one to release it. At maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity. At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kompleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. May binanggit namang pangalan si Leviste na kasama umano sa dokumento ni Cabral. Yan ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mayroon umanong 150 million pesos na halaga ng road project sa Camarines Sur. Agad yang pinabulaanan ni Ridon. Paano raw mangyayaring may insertions siya hindi pa nga siya kongresista noong 2024 habang binubuo ang 2025 budget. Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang ang mga dokumento. Hindi niya naman daw kailangan ng basbas mula sa Kongreso o kay Secretary Dizon para gawin ito. Sa ngayon, inatasan na ng Ombudsman ang DPWH na ibigay ang computer at iba pang electronic devices ni Cabral. Pag na-turn over ito sa kanila, isa sa ilalim daw ito sa forensic examination para malaman kung may data na binago, binura o dinoktor na may kaugnayan sa flood control scandal. Handa naman daw ang DPWH na ibigay ang mga dokumento at devices mula sa opisina ni Cabral. Naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan na ang pagkamatay ni Cabral. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Erice, may loopholes dito tulad ng magkakaibang salaysay sa pagkamatay ni Cabral. Parte rin daw ito ng panawagan nilang agad i-secure at bigyan ng proteksyon ang mga testigo para maiwasan din ang pagkamatay ng iba pang may kinalaman sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagsoli ng 15 milyong piso sa DOJ ang kontratistang si Sally Santos. Ayon sa DOJ, partito ng partial restitution ni Santos, siya ang may-ari ng Sims Construction na dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kasalukuyang nasa Witness Protection Program ng DOJ si Santos. Nauna nang nagsauli ng 181 million pesos si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na dawit din sa issue. Tinanggi ni VP Sara Duterte na may personal na koneksyon sila ni Ramil Madriaga. Si Madriaga nagpapakalalang bagman umano ng bise. Sa sinumpaang salaysay ng ombudsman o sa ombudsman, sinabi ni Madriaga na pinondohan ng Pogo at drug lords ang kandidatura ni VP Sara noong taong 2022. Pero ayon kay VP Sara, hindi niya nakausap kailanman si Madriaga. Hindi rin daw niya ito binisita sa kanyang kulungan. Dagdag pa ng bise, hindi ebidensya sa anumang paratang ang mga lumabas na larawang magkasama sila ni Madriaga. Kinunan lamang daw mga litrato noong panahon pa ng kampanya. Ang hinala ni VP Sara, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ni Madriaga ay bahagi raw ng plano para madiskarel ang pagtakbo niya sa 2028 presidential elections. Daan-daang pamilyang nasunugan sa iba't ibang lugar ang walang bahay na magpapasko. Nasa frontline, na balitang yan si Gary De Leon. Mula alas 11 kagabi, sumiklab ang apoy sa Barangay Tanza 2. Gumapang apoy sa 60 bahay na karamihan ay gawa sa light materials, kaya natupok agad. Ang pamilya ni Maricel Velasquez, muntikang nang malagay sa alanganin. Buti na lang,
kinatok sila ng kanilang mga kapitbahay. Bali, hindi po talaga namin alam na may sunog po. Nung nakarinig na lang po kami nung unang bumbero, dun pa kami na-alert na may sunog talaga. Tapos yung parang may kumakatok na po sa bahay namin na may sunog-sunog. Sa kabila niyan, nakaligtas sila, pati ang kanilang mga alagang hayop. Tumagal ng 2.5 oras bago naapula ang apoy. Pagbalik ng mga residente, hinakot nila ang mga gamit na mapapakinabangan pa. Talaga pong napakahirap. Nagawa ang ganda ng regalo sa amin pero walang magagawa. Higit 120 pamilya ang magpapaskong walang bahay. Kagabi rin, 42 pamilya na sunugan sa Barangay Potrero, Malabon City. Matutulog na sana kami. May sumigaw na sunog. Pagkalabas ko, laki na ng apoy. Doon na sa may bintana ng malapit doon sa amin. Nasa 30 bahay ang natupok. Kaninang umaga naman sa Cebu City, kita sa drone video ang makapal na usok mula sa Barangay Kinangsangan. 2 oras ding tumagal ang sunog. Wala naman nasaktan sa sunog pero 15 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang bilang ng mga natupok na bahay sa Cebu City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. Hiwalay na raw ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo at ang boyfriend niyang aktor na si Louis Partridge. Ayon sa ulat, ilang linggo na ang nakararaan nang mag-break sila. Hindi raw yan naging madali sa kanila. Ang chika pa nga, naispatan daw si Olivia sa isang party na emosyonal dahil sa breakup. No comment sila dyan. 2023 nang kumpirmahin ni na Olivia at Louis ang kanilang relasyon. Mga kapatid, anong wish nyo this Christmas? O eto, pakinggan natin ang hiling ng cast ng MMFF entry na Manila's Finest. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. 3 days to go at Pasko na! At ang ilan nating kapatid stars na nakasama sa MMFF entry na Manila's Finest, naghahanda na para sa espesyal na araw to spend with their families. Si Inday Fatima, aka Betty. Time for her family ang pinaka-aasam ngayong holidays. Super excited na makauwi for Christmas kasi syempre ako taga-probinsya ng Sarangani, so malayo sa pamilya. So gusto ko lang talaga this Christmas ay makauwi and spend time with it. Kasing inosente naman ang kanilang edad, ang wish ng kid stars ng Manila's Finest. Kasi luma na po yung gamit ng mama ko. Gusto ko po silang i-gift sana ng mga tickets para po sa Manila's Finest. Para po sabay-sabay po kami matulog. Si Dylan Minor aka Efren Taguyuno, super happy na finally ay matutupad na ang kanyang dream ngayong Pasko. One of my dreams then is for them to watch me on the big screen and finally mangyayari na ito. It will. My dream will come true na mabibili ko sila ng ticket at mapapanood nila ako sa Manila's Finest. Spending the holidays with your loved ones talaga ang best feeling tuwing Pasko. Kaya naman sina Pearl Gonzalez na gaganap bilang si Stella Javier at si Paulo Angeles na gaganap namang si Remen, bibit-bitin din ang kanilang mga pamilya sa December 25 para manood ng Manila's Finest. Suportahan niyo po ang pelikulang Pilipino. Panoorin niyo po ang lahat ng pelikula pero unahin niyo po ang Manila's Finest. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng nakabalot sa plastic natagpuan sa Isabela. Sa pulsa video, German chef nandaya at itinago sa bagang mga kanin para makuha ang premyo sa pabilisang kumain ng curry. At ang Kabas Joe, finlex ang kanilang achievements. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpong nakabalot sa plastic ang bangkay ng isang babae sa Gamo, Isabela. Nakita po yan sa gilid ng kalsada.
Ayon sa pulisya, sunog ang mukha ng biktima at may paso rin siya sa dibdib at sa kamay. Nakalagay pa sa plastic na adik daw at bayaran ang babae. Sa kabilang bayan naman, natagpuan ang bag ng biktima na may ID at punit-punit na damit. Residente raw siya ng Kawayan City sa Isabela. Ayon sa pamilya ng biktima, huling pumasok sa trabaho noong Biyernes ang babae. Bumuna po ng Special Investigation Task Force ang Isabela Police Provincial Office para sa pagkamatay ng biktima. Pinagtibay ng Supreme Court ang hatol na guilty sa 3 pulis sa sangkot sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Sa desisyon ng korte, kumpleto ang lahat ng elements ng murder sa kaso ni Kian. Planado raw ang pagpatay dahil dinala nila si Kian sa madilim na lugar at nilagay sa posisyong wala siyang kalaban-laban. Makukulong ng hanggang 40 taon ang mga sangkot na pulis sa sina Arnel Juarez, Jeremiah Espereda at Jerwin Cruz. Pinagbabayad din ang bawat isa sa kanila ng 275,000 pesos sa pamilya de los Santos. Isa si Kian sa mga minor de edad na napatay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-display sa isang tindahan ng paputok sa San Rafael, Bulacan ang isang higanteng firecracker na Goodbye Flood Control. Mistulang higanteng Goodbye Philippines ang itsura nito. Ang laki. Ayon po sa may-ari ng tindahan, hindi naman talaga ito binebenta at wala raw yung laman na pulbura. Para naman daw yan para ipaalala sa publiko na delikado ang mga pinagbabawal na paputok at delikado ang flood control projects. Kabilang sa mga illegal ang Bin Laden, atomic bomb, giant atomic bomb, Pla-Pla, Piccolo at meron ding Goodbye Philippines at Goodbye Chismosa. Pati mga paputok na hango sa pangalan ng bagyo, bawal din gaya ng Karina, Ulysses at Yolanda. Ang mga pwede lamang ay luces, fountains, quitties at mga aerial fireworks. Finlex ng bandang Cup of Joe ang kanilang achievements kasunod ng major success nila from concert hanggang sa kanilang mga kanta. Nagkomento rin sila tungkol sa nangyaring issue sa isang music fest. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Patuloy na aasa na ikaw ay makilala na para bang nung kailan lang sila nagsimula. Pero look at them now, hit after hit ng mga kanta. At nakapag-sold out pa ng 3-day concert. The stars have a line talaga para sa bandang Cup of Joe. Level up kung level up ang kanilang career. It felt very fast. But sobrang dami pa rin namin pinagdaanan. And thankful kami kasi ito yung fruit. Dahil sa mega hit song nila na Multo at highly streamed album na Silakbo, grabe na raw talaga ang nabago sa buhay ni Shen, Rafa, Gab, CJ at Gian. Si Gab bumili ng sasakyan. Uy, congrats! Yeah. Si Rafa bumili ng PS5. Kasi yun, the small things na feel namin deserve namin. Ikaw, ano binili? Ano lang po, condo. Super thankful din daw ang banda sa kanilang fans na laging nandyan for them to show support. Gaya na lang ng pagtanggol sa kanila ng passionate fans nila na Joe Was, kaugnay na naganap sa JBL Music Fest, kung saan biglang nagbago ang lineup ng show last minute. Thankful kami sa andayang support nila. Siyempre sa mga music fests, maraming unexpected na nangyari, pero they're staying and they're cheering us on kahit anong mangyari. Speaking of Silakbo, naglabas na rin sila ng vinyl version ng naturang hit album. Available na yan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, German chef na Michelin-trained. Huling-huli sa video ang pandaraya para manalo sa pabilisang kumain ng curry. Nakatakas na kambing sa England, tinangkaraw kainin ang mga oranges na Christmas display sa mga bahay. At ang K-pop sensation na BTS, ano kayang wish para sa 2026? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Bistado ang isang German chef matapos mandaya sa curry eating challenge o pabilisang umubos ng curry sa Bangkok, Thailand. Sa pool sa video na itinatago ng chef sa kanyang bag ang kanin para kunwari naubos na niya. Desperado kasi siyang manalo ng premium cash kapag naubos sa takdang oras ang 10 kilong curry at kanin. Dami Pero nahuli siya ng staff at dinisqualify sa challenge. Pinagbayad din siya ng kanyang kinain. Napag-alaman ding nandaya na pala ang chef sa 2 pang branch ng restaurant at nakapag-uwi ng katumbas ng 56,000 pesos. Napag-alaman din na ang chef ay Michelin-trained pa. Sinagip ng mga pulis ang isang nakawalang kambing sa England sa United Kingdom. Gumamit pa ng mga riot shield ng mga pulis para ma-corner ang sabing kambing. Nireklamo ang naturang hayop dahil hinabol nito ang isang babae at sinubukang kainin ng mga oranges na dekorasyon sa isang bahay. Ligtas naman na naibalik ang kambing sa may-ari nito. Full force ang showbiz industry sa grand premiere night ng pinakamakabuluhan at pinaka-napapanahong pelikula ngayong taon na Manila's Finest. Not 1, not 2, but 6 cinemas ang pinasara para sa premiere ng pelikula sa Gateway Mall sa Quezon City. Present dyan si Mr. M, aka Direk Johnny Manahan, maging si Reconnect producer Dondon Monteverde, Kay Brosas, Kyle Echari, JK Labajo at maging ang ilang national athletes. Very proud naman ng bidang si Piolo Pascual at Media Quest and TV5 Chairman Manny V. Pangilinan sa grabing suporta sa pelikula. Mapapanood ang Manila's Finest sa 34 cinemas sa buong bansa na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Official entry yan ng MQuest, Signal at Spring Films sa Metro Manila Film Festival this Christmas. Bottom line is we have to work hand in hand with each other because napakaliit na industriya ng pelikulang Pilipino. So any support that we can get from everyone, we really appreciate it and we give back the same thing to them kasi magkakasama tayo dito. That's a great sign. That's a great sign. Diba? So it looks like a great interest in Filipino movies now. As it is for Philippine OPM, right? Abangan! Pang mabilis ang magsalita sa larong Say the Word on Beat, trending online. At BTS kumpleto sa kanilang Christmas livestream with ARMYs. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Para bang Christmas na lalo para sa ARMYs dahil sunod-sunod na regalo ng BTS. At eto nga, kumpleto na naman sila sa livestream with Chikahan About 2026. Feel na feel sa live ang Pasko vibes with Christmas decor and food. Binati na rin nila ng Merry Christmas ang mga ARMY. Bukod dyan, nag-blow out na rin si V ng cake for his birthday on December 30. At eto nga, napag-usapan nila ang 2026. Manifesting or wish ng BTS na magiging taon nila yan, lalo't magka-comeback na rin sila next year. Na-spoil pa nga ni Jungkook na may plano rin silang mag-concert. Ilan lang yan sa mga aabangan ng ARMYs sa 2026. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating papaong Pampa Good Night, trending ang larong masusukat ang bilis sa isip at salta na Say the Word on Beat. Pero para mas masaya, hinaluan niya ng thrill ng ilang kumasa kung paano, panoorin natin yan. Nakapag-say the word on beat na ba ang lahat? Bagong paandar na naman yan sa social media.
Lalo na yung mabibilis ang dila. Gaya ng kumasa na si 17 Vernon with Animal Words. In fairness, try natin level 5. Ayun lang, natawa na lang si Vernon. Eto naman ang Say the Word version para sa mga math wizard. Paano pag may formula na? Idaan na lang yan sa beatbox. Sinubukan na rin yan ng online sensation na si Mama Lulu. That's a cone! High blood naman si Mother. Yes! Magpapatawa na naman tayo! F. What? Yes! What if wag mo na lang akong paasahin kung wala ka naman talagang intensyon, di ba? Sabi magpapatawa, bakit naman nag-relapse? O diba? Bagong game idea na naman sa mga magpa-party this holiday season. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. AJ Isaha. Siyempre, hindi po magpapatalo dyan si Mean Los Baños. O eto, Bok, mga una sa lahat. At Frontline Pilipinas Angko, sina Cheryl, Julius, Jiggy at Jerby. Ready ka na ba? O sige, basta makita ko. Asa na? Yan ang Karma countdown. nyo yan, di lumalabas. See the word on the beat. Jiggy, 3, 2, 1. Jiggy, Julius. Nauna pa ako dun sa ano niya. Julius, Cheryl. Julius, Jiggy, Julius, Sumabay ka sa beat? Julius. Kailangan ba? May beat? Hindi ko alam. Okay, Jiggy, Karen, Julius, Jiggy, Karen. Hindi ko alam. Nahirapan na ako. Julius, Jiggy. Hindi ko makita yung beat. Wala, hindi ka pwede sa perya. Hirap. Sana bago matapos ng taon, alam ko na yung game. Hindi ko siya maintindihan eh. O, ikaw nga. May beat eh. Ayan na, kumasa ako. Dapat ikaw din. Si Johnny. Bo. Okay, Johnny, ready. Ito Johnny. naman. 5, 4, 3, 2, go. Frontline shows. Yan. Wait. Sandali. Pakinggan nyo muna. Dali, ito muna. May ano. Ken, Ken. Okay, Ken. Ken. O, diba? Galing ko. Okay, goodbye na tayo. Ito na. Sir, ito na. Ito na panlaban natin. Okay na, goodbye na tayo. Wala lumalabas sa prompter. Ayaw kanila pa. Ayan. At yan po ang logo. Blue, red. Gusto sabihin ko. Hirap. Tama na, guys. 5. Wala natin 5 eh. Okay. Ano Baka na? patigilan na po natin ito dahil 3 araw na lang. Pasko na! Naman! Yan po, nagkalaban na tayo. Galakan tayo. Hindi na lang hindi kasama sa mga parties yung game na yun. Kung talo ako. Hindi ko alam paano. Naguluhan ako. Aralin ko mamaya. The best yung entry mo, Miss Mean. Yung Papalit pagsayaw ko? mo. Di ba, magaling ka na mag-live eh. Okay na yun. Okay na yun. Magaling ka na mag-lead ball eh. Yun Si Johnny. Hindi yan nabubulol. Oh, At all. diba? Next year, babawi tayo. Medyo slow sa jokes, di ba? Oo, yan. Ganyan siya. Kasi naman yung joke mo, sir, sometimes hindi ko... Hindi sa akin galing yun. Anyway, sir, go ahead. Okay, goodbye na tayo. Yan po, 45 minutos pag-imas talagang headlines. Balitan diskusyon para sa pagbubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños, Oroseo. Ako na po si Adlingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.